Magandang araw sa inyong lahat mga kachismis at mga kabalita sa buong Pilipinas. Welcome back dito sa Balitang Sina, ang tanging channel na magbibigay sa inyo ng mga balitang galing sa mainland na mas mainit pa sa sikat ng araw sa Boracay at mas maingay pa sa kapitbahay mong nagkakaraoke ng 2:00 ng madaling araw. Handa na ba kayong maloka, mainis at tumawa sa kabila ng mga trahedya? Tara na't himayin ang mga kaganapang nagpayanig sa lupain ng mga dragon nitong nakaraang Golden Week na tila naging golden kamatayan para sa marami. Magsimula tayo sa isang pasabog at literal na pasabog ito mga besye. Noong May 4, eksaktong 4:00 ng hapon habang baka ang iba sa inyo ay nagmeryenda pa ng turon. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap sa Huaos Manufacturing and Display Company sa Changsha, Hunan Province. Sa isang iglap, isang higit 100 metrong taas na kulay abo at puting usok na hugis kabute ang biglang tumusok sa langit. Akala mo tuloy may nagaganap na shooting ng bagong Oppenheimer film, pero ang totoo, galing pala ito sa isang factory ng paputok. Isipin nyo na lang, ang lakas ng shockwave ay nagparamdam ng lindol sa mga residente kahit ilang kilometro na ang layo. Ang mga drone footage na kumalat online ay parang eksena sa isang war movie. Ang buong factory, patag na patag sa lupa. Ayon sa mga ulat hanggang hapon ng May 5, umabot na sa 26 ang pumanaw at 61 ang sugatan. Pero siyempre, alam naman natin ang galawan sa Tsina, baka ang 26 na yan ay official version lang para hindi masyadong mapahiya ang mga opisyal. Sabi ng mga lokal, ang eksena doon ay parang dinaanan ng delubyo. Ang nakakatakot pa, may 2 pang bodega ng black powder ang nandoon na anytime ay pwedeng sumabog ulit. Parang mood swing ng ex mo, hindi mo alam kung kailan dadating ang pangalawang round. Pagkatapos mawala ng usok, doon na lumabas ang tunay na horror story. Ang mga steel structure ng factory ay parang mga noodles na pinilipit ng higante at ang mga debris ay nakakalat kahit saan. May mga residenteng nag-post sa social media at sa mga video makikita mo ang kolom ng usok na abot langit. Pati ang mga nasa highway, naging instant audience sa trahedyang ito. Isang si Mr. Wong na noong oras na yon ay tahimik na nagtatrabaho sa bukid, ang nagsabing parang kulog na napakalakas ang kanyang narinig. Pagtingala niya, ang nakita niya ay ang dambuhalang mushroom cloud na unti-unting nagpadilim sa langit. Ang mas nakakaloka pa rito, ang enerhiya ng pagsabog ay sapat na para magpalipad ng mga batong tumitimbang ng daan-daang kilo papunta sa kalsada na may layong 10-10 metro. Sabi ng isang taga-baryo, "Besh, ang kalsada malapit sa factory, parang naging obstacle course sa dami ng mga batong dambuhala. Kailangan pa naming mag-detour para lang makauwi." Sa loob ng 600-meter radius, ang mga bintana at pinto ng mga gusali ay wasak at ang kalsada ay puno ng bubog. Isang ate ang umiiyak na nagsabi, "Anong klaseng malas ito? Wala na kaming bahay. Mabubuhay pa ba tayo rito? Akala ko makikipagkita na ako kay San Pedro." Si Miss Lee naman, isa pang saksi, ay nanginginig pa sa takot habang kinukwento na parang lindol ang nangyari dahil nayanig ang buong bahay at nabasag ang lahat ng kanyang salamin. Kahit ang mga resort na 600 metro ang layo, deform na ang mga frame ng bintana. Ang mga bahay naman hanggang 2 kilometro ang layo, basag din ang mga pinto at bintana. Parang dumaan ang isang higanting galit at nanira ng gamit. Dinala ang mga biktima sa 2 ospital. May matanda na 68 years old at may mga bata pa na nasa 20s. Karamihan ay may mga bali sa buto. Sabi ni Mr. Wong, itong Liang ay kilala bilang fireworks capital at maraming factory dito na gumagawa ng mga paputok para i-export. Siyempre, ang mga paputok na ito ay yung mga bonggang klase na pang-display sa ibang bansa. Pero ang nakakalungkot, itong factory na ito ay maraming female workers. Sa isang workshop na may 20 katao, 2 lang ang nakaligtas. 3 workshops at ang mismong office building ang sumabog at pati ang amo ay nategi rin sa insidente. Dagdag pa ni Mr. Wong, 2 beses daw ang pagsabog. Yung una, parang warm-up pa lang. Pagkatapos ng 10 minuto, doon na sumunod ang sunod-sunod na malalakas na putok. Ayon sa mga autoridad, human error daw ang dahilan. Malamang may nakalimutang sundin na safety protocol o baka may nagyosi malapit sa pulbura. Sabi naman ni Leo Lee na nakatira 1,000 metro ang layo, wasak pati TV at bubong nila. Wala na siyang nagawa kundi bitbitin ang kanyang 1 taong gulang na baby at tumakbo palabas. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numerong pilit itinatago. Sa satellite images bago ang pagsabog,
Ang ganda pa ng pagkakaayos ng mga gusali. Pero pagkatapos, para na silang abo. Isang reporter mula sa CCTV ang nagsabi na sobrang tindi ng puwersa dahil pati dambuhalang steel beams ay tumilapon palabas ng bakod. Pero alam nyo ba, maraming netizen ang naniniwalang mas mataas ang bilang ng namatay kaysa sa sinasabi ng gobyerno. Sa X, dating Twitter, may mga bumberong nagbulgar na 26 na katao ang nakuha nilang bangkay na sunog pero hindi pa raw kasama doon ang mga residenteng namatay sa sarili nilang mga bahay dahil sa lakas ng pressure. Sabi ni Lay, higit 100 bahay ang nawasak. May isang bahay sa tapat mismo ng factory na nasunog din. Maraming pamilya ang hindi pa nahahanap ang kanilang mga kamag-anak. Sa isang neighborhood pa lang, 10 tao na ang missing. Karamihan ay nasa edad 35 hanggang 50. Naniniwala sila na hindi ilalabas ng gobyerno ang totoong bilang dahil masisira ang image ng progress ng China. Sabi pa ng ilang users, ang lakas ng pagsabog na ito ay parang binomba ng Amerika o Israel ang nuclear facility ng Iran. Kaya parang joke time lang yung sinasabi nilang 26 lang ang namatay. Bukod sa pinsala sa gamit, ang amoy ng asido sa hangin ay nakakasulasok at maraming residente ang natatakot sa polusyon. Isang netizen ang nag-comment, ngayon ko lang na-realize na mas nakakatakot pa ang paputok kaysa sa ghosting ng jowa ko. Akala ko talaga airstrike na sa Iran ang napanood ko sa video. Ang epekto nito ay napakalalim. Una, maraming pamilya ang nawala ng breadwinner. Karamihan sa mga biktima ay mga lokal na manggagawa na may mga inaalaga ang matatanda at bata. Kapag nawala ang isa, wasak ang buong pamilya. Ang usapin ng compensation, psychological recovery at pagpapatayo ng bagong bahay ay aabutin ng mahabang panahon. Pangalawa, ang reputasyon ng Liyang bilang fireworks hub ay bumagsak. Ang industriyang ito ay nagpapakain sa mahigit at 3,000 tao at may annual output value na umaabot sa 400 bilyong Philippine pesos noong 2025. Pero sa kabila ng laki ng pera, ang safety ay parang option lang. Marami ng ganitong aksidente sa nakaraan. Noong 2019, 7 ang namatay sa Bishi Fireworks. Noong 2017, may namatay rin sa Huawei Fireworks. Hindi yung phone brand magkapangalan lang. Noong 2016, 5 ang namatay sa Hua Export Fireworks dahil nagtest sila ng samples ng illegal malapit sa kantin at opisina. Isipin nyo, 400 kilo ng black powder ang pinasabog nila doon. At ang mas matindi, tinangkapan nilang itago ang bilang ng mga namatay at itinago ang mga bangkay. Noong 2015 naman, ang pagsabog ay nagdulot pa ng forest fire. Paulit-ulit na lang parang sirang plaka. Hindi ito malas, kundi resulta ng bulok na sistema, kulang na regulasyon at pagkagahaman sa pera. Pero hindi lang yan ang ganap sa Golden Week. Noong madaling araw ng May 2, nasunog naman ang Elfong Foot Massage sa Lingba City, Hanan Province. 6 na tao ang natrap sa loob at natagpo ang wala ng buhay. Ang hinala ng mga tao, dahil madaling araw ito nangyari, baka doon na rin natulog ang mga biktima. Alam nyo naman sa China, ang mga foot massage parlor ay ginagawang murang tuluyan. Ang problema, puno ito ng mga soundproofing materials na gawa sa sponge na kapag nasunog ay naglalabas ng nakalalasong usok. Isang Weibo user ang nagpost, 6 na buhay ang nawala sa isang foot massage shop. Malamang namatay sila habang natutulog dahil sa toxic gas. Napakasaklap, di ba? Naghanap ka lang ng relaxation, kamatayan pala ang matatagpuan mo. Hindi pa tayo tapos mga kabalita. Noong May 3, bandang alas 7 ng umaga, isang malagim na traffic accident ang nangyari sa Dandong, Liaoning Province. 8 ang patay at 3 ang sugatan. Bakit? Dahil sa sobrang overloading. Isang Ford Transit van na pang-animan lang ang seating capacity, pinagsiksikan ang 21 na tao. Parang sardinas sa lata, pero ang mga sardinas dito ay mga tao na papunta sana sa trabaho para mamitas ng blueberries. Sa hindi malamang dahilan, bumangga sila sa puno. Ang nakapagtataka, ang driver ay hindi man lang nasugatan ng malala. Galit na galit ang mga netizen. Sabi ng isa, paano mo mapagsisiksikan ang 21 katao sa ganoong kaliit na espasyo kasama pa ang mga gamit nila? Malamang, tinanggal ang mga upuan sa likod. Ang masakit pa, itong mga blueberry pickers na ito ay kumikita lang ng mga 120 hanggang 145 Philippine pesos kada oras. Kailangan nilang gumising bago sumikat ang araw at sumakay sa sasakyang parang panghayop ang turing sa kanila. Para lang mamatay ng ganoon. Maraming nagtatanong kung aksidente lang ba ito o baka naman may foul play o paghihiganti sa lipunan.
At diyan na tayo papasok sa mas madilim na bahagi ng ating balita. Nitong mga nakaraang araw, parang naging trend ang tinatawag na social retaliation o Shenzhong sa China. Noong hapon ng April 29, isang malakas na pagsabog ang narinig sa Tayan, Shandong. Yumanig ang mga bahay. Pero sabi ng mga lokal, hindi ito lindol dahil saglit lang pero sobrang lakas. May chismis na kumalat na may gas station na sumabog pero may mas matinding bersyon. Isang vice mayor daw ang tinarget ng isang bombing attack sa sarili nitong bahay. Hanggang ngayon, tahimik ang mga autoridad at pilit nilang idina-downplay ang balita. Noong May 1 naman, isang kotse ang nanagasa ng mga tao sa Chengdu, Sichuan. Biglang humarurot ang kotse sa isang mataong lugar at tinarakan ang mga taong tumatawid. Hindi pa nakontento ang driver, hinabol pa niya ang isang electric scooter bago siya napilitang huminto. Sabi ng mga saksi, mahigit 10 tao ang namatay o sugatan at sobrang dugo ang eksena ang nakita nila. Ang official report, isang 31 anyos na lalaki raw na nagngangalang Lee ang driver at tinawag lang itong traffic accident. Wala raw alcohol o drugs sa system niya. Pero sa mga video sa X, makikita mo na habang nakahinto sa traffic light, biglang lumiko pa kanan ang sasakyan at sadyang hinarurot papunta sa mga tao. Ang tawag dito ay Shenzhong, ang paghihiganti sa lipunan sa pamamagitan ng pananakit sa mga inosenteng sibilyan dahil sa sobrang galit at frustration sa buhay. Bakit ba nangyayari ito? Sa nakalipas na 10 taon, ang ekonomiya ng China ay parang bumabagsak na building. Bagsak ang real estate, mahirap makahanap ng trabaho, at ang mga bilihin ay mahal. Ang mga kabataan ay pinipiling mag-lying flat o yung walang ambisyon dahil kahit anong kayod, wala ring nangyayari. Ang mga middle-aged naman takot mawalan ng trabaho habang may binubuhay na pamilya. Kapag ang gap sa pagitan ng pangarap at realidad ay naging sobrang laki, ang ibang tao ay naglalabas ng galit sa maling paraan. Sabi ng mga analyst, itong mga pag-atake sa Chengdu at iba pang lugar ay hindi lang basta-bastang insidente kundi resulta ng matinding pressure sa ilalim ng pamumuno ng CCP Chinese Communist Party. Sa ilalim ng mahigpit na kontrol at exploitation, ang espasyo para mabuhay ang mga ordinaryong tao ay sobrang liit na, halos wala ng human rights at proteksyon sa trabaho. Ang lipunan ay parang isang live volcano na kahit anong oras ay pwedeng sumabog. Kapag ang isang gobyerno ay hindi lang ninanakawan ang mga tao ng kanilang kabuhayan, kundi pinagbabawalan pa silang ilabas ang kanilang sakit at hinaing sa pamamagitan ng censorship, parang pinuputol na rin ito ang sarili nitong lifeline. Ang mga mantsa ng dugo sa kalsada ng Chengdu, ang pananahimik sa social media, at ang mga iyak na mga ordinaryong mamamayan ay ang huling babala bago ang tuluyang pagsabog ng bulkang ito. Kaya kayo mga kabalita, maging mapagmatiyag tayo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng magandang paputok ay nagdadala ng saya. Minsan, ito ang hudyat ng isang sistemang unti-unti nang naglalaho. Hanggang dito na lang muna ang ating ulat para sa araw na ito. Muli, ito ang Balitang Sina, laging handang magbigay ng impormasyong may kurot at kiliti. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang ngumiti kahit parang paputok na ang mundo sa paligid mo.